assimilation, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang ating problema. Kontrolado pa rin ng US ang Pilipinas. Sa pamamagitan ng de facto US bases nila dito sa Pilipinas, mga agreements katulad ng VFA, mga EDCA sites, ng MDT, pinapahirapan nila, tinatakot ang mga Pilipino, sinasamantala ang mga kababaihan at ang kapatid nating LGBTQ. Kaya, naniniwala ba tayo na kaibigan natin ang Estados Unidos? Hindi natin kaibigan ang Estados Unidos at mas lalong hindi rin sila kaibigan ng mga bansang pinaglalaban ang kanilang pambansang soberanya katulad na lamang ng Palestina at ng Venezuela. Sa Palestine, sa kabila ng tigil putukan daw, patuloy pa rin ang pagbabomba at pagpatay sa mga Palestino sa ilalim ng genosidyo ng US-Israel. Sa Venezuela, noon pa lamang ay pinapahirapan na ang mga mamamayan sa pamamagitan ng economic sanctions. At neto lamang bagong taon ay binomba ang Caracas at dinukot ang anti-imperialista nilang lider na si Maduro. Kaya naman, kaibigan ba ng mga bansang pinaglalaban ang kanilang soberanya ang US? Pareho rin ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, kontrolado pa rin ng Estados Unidos ang ating likas na yaman, ang ating ekonomiya, ang ating lakas paggawa. Kaya naman, sila ang pangunahing rason kung bakit naghihirap ang mga mamamayang Pilipino. Tama ba yan? Sila ang pangunahing rason ng ating paghihirap. At sa kabila ng lahat ng ito, patuloy nilang binobomba ang ating mga komunidad. Pinapalayas ang mga katutubo, mga magsasaka, mga residente sa Pilipinas. Sa Tubac del Norte, pinapalayas ang mga magsasaka at katutubo para sa panghihimasok ng mga dayuhang korporasyon kung saan sila lang ang may panasya. Sa Mindoro, patuloy ang pagbabomba ng mga komunidad, ng mga katutubo. At pagkatapos ng lahat ng yan, sino ang tatawagin nilang terorista? Ang kabataang lumalaban sa rehimeng US Marcos. Tama ba yan? Tayo ba ang tatawagin nilang terorista? Sino ba ang tunay na terorista? Ang tunay na terorista ay ang US at si Marcos na mamamatay tao, manlilit lang, tuta sa kanilang mga amo. At kung inaakala nila na makakatakas sila dahil sinama ni Trump, inibitahan ni Trump si Marcos sa Port of Peace, nagkakamali sila. Dahil tayong mga kabataan ay patuloy na lalaban. Dahil alam natin na sinungaling ang Estado, pinagtatakpan nila ang kanilang mga amo sa Estados Unidos. Kaya tayo ay tumutungo dito sa lansangan. Tumutungo tayo sa kanayunan upang alamin ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Kaya naman, hindi sila makakatakas sa isasagawa nating patuloy na pagprotesta sa darating na balikatan exercises ngayong taon kung saan libo-libong tropang kato ang darating dito sa Pilipinas para daw sa training. Pero ang totoo, pinagpapa lang ulit nila ang mga komunidad dito sa Pilipinas. At sasalubungin din natin ng protesta ang ASEAN Summit kung saan ang mga bansa dito sa Asia ay gagamitin nila para sa gera nila sa ibang bansa katulad ng China. Tayo mga Pilipino, magpapagamit pa tayo? Hindi tayo magpapagamit. Lalaban tayo. Sisingilin natin ang rehimeng US Marcos sa mga krimen nila sa sambayan ng Pilipino dahil sila ang tunay na teroristo. Sino? Sino? Sino ang terorista? Ang US, si Marcos, sila ang terorista. Imperialismo! Ibagsak! Imperialismo!
dano ko eh. Punta sana ako dati. Parang May permission ah. narinig pala ako niya kasi pagpura kahapon. Yung ko na nangyayari. Kaya natapos na guys ang programa. So, tagumpay naman ano na nagkasagawa. Gusto na. Busy rin si ate.